Magandang hapon, Ryan. Gaano ba karaming mga residente dyan sa Bicol ang nagsilikas dahil sa banta ng tsunami? Yes, June, magandang hapon. Kanina nga ay yung ating mga residente, mga kababayan sa Legazpi City, matapos na magpatupad ng preemptive evacuation ang lokal na pamahalaan, talagang sinuyod ng LGU kasama ang Philippine National Police yung mga coastal barangay ng Legazpi City kagaya ng Barangay Baybay, Sabang at San Roque. Itong mga kababayan natin na inaabisuhan nila na umalis muna at lumayo muna dito sa mga coastal barangay. Samantala dito naman sa Camarines Sur, dito naman sa mga bayan ng Presentasyon at bayan ng Calabanga, meron tayong naitala dyan na mahigit kumulang sa 70 mga pamilya ang pinaalis muna sa kanilang mga tahanan dahil nga sa banta nitong tsunami, at dinala sila doon sa mga matataas na lugar o high grounds para sa kanilang safety at para na din walang masyadong maitalang casualty kung sakali man tumama itong malalaking alon dito sa karagatang sakop ng Kabikulan. June, nag-ikot kanina sa mga baybaying lugar sa Daet Camarines Norte ang Bureau of Fire Protection Region 5 upang paalalahanan ang mga residente na lumikas dahil sa banta ng tsunami. Kaninang umaga, nagpalabas ng advisory ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS kung saan nagbabala ito na maaaring makaranas ng kulang sa 1 metrong tsunami wave ang ilang coastal areas sa bansa na sakop ng Pacific Ocean. Kasunod ito ng naitalang 8.8 magnitude na lindol na tumama sa silangang bahagi ng Russia. Tahanan po ang lahat ng mamamayan ng Daet, lalong-lalo na ang mga naninirahan malapit sa baybayin, na mag-ingat at maging alerto sa banta ng posibleng tsunami matapos ang isang malakas na lindol na naramdaman kaninang umaga sa off the east coast of Kamchatka, Russia. Sa Camarines Sur naman, inactivate ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang 24/7 Operation Center para i-monitor ang sitwasyon sa mga coastal areas at pinastandby rin ang emergency responders upang agad na masaklolohan sakaling kailanganin ng rescue operation. Ilang mga residente ang maagang pinalikas dahil sa posibilidad na tumaas ang tubig mula sa dagat. Sa Legazpi City naman sa Albay, naging katuwang ang pulisya para abisuhan ang mga residente at maging ang mga mangingisda na maging handa sa paglikas, at pinaiiwas rin muna na lumapit sa mga coastal area. Sa isang video na ibinahagi kanina ng Cagayan Public Information Office na kuha mula sa bayan ng Kalayan, makikita at maririnig ang malalakas na hampas ng alon sa baybayin. Sa bayan ng Bugeo, nag-ikot rin ang mga kawani ng Philippine Coast Guard para palikasin ang mga residente malapit sa dagat. Habang nagpatupad rin ng preemptive evacuation ang ilang district hospital sa Cagayan na malapit sa baybaying dagat, kasama rin sa inilikas ang kanilang mga pasyente at dinala sa Cagayan Breeding Station. Gayunman, nakaalerto pa rin ang iba pang mga ospital sa lalawigan para tumugon sa posibleng epekto ng tsunami. Samantala, nag-anunsyo rin ng class suspension kanina sa ilang mga lugar na mayroong tsunami warning, partikular na ang mga eskwelahan malapit sa coastal area, habang pansamantala rin sinuspindi ng Philippine Coast Guard ang mga biyaheng pandagat kanina sa Davao City, kasama na ang pagpalaot ng mga mangingisda doon. At yan muna ang latest live mula dito sa Bicol Region. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Salatandol.